Pins. Charlotte. Pero even nung MWI, nabuo na to hindi meta. And surprisingly, sila pa nagtanggal nung Pharsa. So there is that threat na pwede kasing kunin ng Pharsa yung Aurora. Ay, yung ng Aurora yung Pharsa sa Red 4. Pero again, malalim kasi yung hero pool ni Rosa. I believe there's also a good chance na makita tayo ng Valentina, ng Eve, ng... Hoy! Grabe yung sigaw ni... Babanggitin mo pa lang eh. Diba? Maaari tayo makita ng Eve, ng ano pa yun? Ng Valentina. And sunod dun yung Selena. Yung Selena kasi yung susunod. Nagulat ako kay Ingan eh. Sorry kasi si Rosa ganun siya katapang. Gagamitin mo yung Selena against Super Friends. Natatandaan natin, yung unang beses nagamit sa recent MPL yung Selena was Super Friends. Siya pa yung nag-decide. Yeah. Siya pa yung nag-ask kay Coach Wynat na, Coach, pwede ba to? Ang tawag dyan ay ultimate black pick. Kasi ayaw mong mahawakan din eh ni Super Friends eh. Kumbaga sa utak ni MTV, guys, sa MPL Philippines, balagbag magsilina yun. Napanood na namin to eh. Na-experience namin to eh. Oo nga pala. Kasi hindi napanood, na-experience. Tapos ayan na yung Valir. Minanifest natin to sa RG, men. Naalala mo, may kakampi tayo na Valir lang yung ginagamit. May isang mukha lang, pre. Makikita mo yung mage. Isang mukha lang, Valir lang yung nakalagay. Minay, talk to us about this. Why Valir? We haven't seen this in a while, pero ngayon, what is the idea that Coach Wynat wants to do here? It's nice to have a Valir against the Phoveus and Kalea. Not so much against the Lancelot. Pero ito ang ganda ng last pick ng Aurora. Considering na walang pang-abot sa likuran, maybe the Moskov in the late game, pero for the majority of the early to mid stages of the game, walang aabot to si Ixia. A Filipino chess match between Coach Wynat and Coach Master the Basics. Pero it's Turkey kontra sa Pilipinas for this third match of the day. Who will be taking game number 1? Casters, inyo na to. Maraming salamat sa ating mga panel and kaabang-abang ang ating makikita para sa ikatlong match ng araw na ito. Again, Onyx Philippines versus Aurora Gaming from Turkey at naglabas sila dito ng Selena. Kumbaga, parang sabi dito ng Aurora, Selena user yan eh. Yan yung isa sa mga admin din na tinalaga ni Burrito. Sige, gamitin natin. Kaso nalimutan nyo yung Valir, no? Naggrabe rin naman. Imagine, out of all the players na maglalabas niyan, is going to be Super Friends way back sa MPL Philippines. Pero going back naman dito for their battle, technically, day 1 ito ng Group B sa group stage natin. But let's see if matutuloy nga ba ng Onyx Philippines yung statement kahapon TLPH that nakapag-sweep din sila. Napakaaga ng flicker and first blood ay nakuha kagad ni TNZ. Medyo masama ata ang gising ng Onyx Philippines, lalo na si Superfish, nadali kagad. Nakita niya, sabi, sumili na. Diba? Kaso technically okay lang, kalma lang muna for Onyx PH, for Aurora Gaming. Sometimes nakita natin na meron silang part din na gusto nilang umalis nga na nakilala kami na play safe. Sometimes kailangan din nilang sumabay kila King Kong. Ayun na, speaking of sabayan, nasabayan din. Tumama yung Bissell. At hindi nakagalaw si King Kong. Ikalawang kill para kay TNZ. Habang Super Friends, nakabawi din naman. At si Apex 47 ang kanilang nakuha. Pero parang lugi ata sila sa naging trade. Medyo malaki yun, especially King Kong. Madedelay siya dito. TNZ getting 2 kills in a row here. Wala pa tayong 2 minuto. Diba? And just imagine what more kapag na-retain naging consistent sila sa ganyan. At yun talaga yung playstyle kapag may Selena Lancelot ka. You have to get the number sa maaga pa lamang. Oo, tsaka nabanggit mo nga no, may Selena And the level 2 pa lang yung Selena, kayang-kaya naman Brusco. No? And ngayon, kapansin-pansin din naman na very standard din ang mga emblems dito sa atin. Pero ang nakita ko siguro dito is the Inspire emblem from King Kong. Added cooldown reduction para mas spam nga niya yung kanyang mga stuns. No? Yeah. And kailangan talaga nila yon kasi as a utility jungler, mas magpo-focus sila dito sa pag-create ng hyper carry later on. Na magagaling nga sa Moskov. Pero looking back, sinabi rin ng ating panel na si Ixia ni Sigibum dito ay might be hard to reach. Especially na yung counter lineup natin dito is so far more on the front. So mamaya pa natin
makikita if ever ang online ng Onyx. Oo nga, ngayon online na si Lunar kasi nga hinaharabas niya na dito yung dalawang miyembro from Onyx Philippines. Habang tatama na baby sila Aura, pero sinalubong kasabay pa nga nung Tsunami Slam. Pero si Bruce sa may bandang likod, di mamamatay. Ngayon papasok din si Lunar, andun si Rosa. Itatanim niyo yung baby sila Aura, matatapakan ni Kirk pero nakuha na rin ng kill. Habang si Kingo nandito na yung continuous na control mula sa kanya. Nakabawi din ang itong si King Kong and Onyx Philippines kahit papaano nakakuha ng trade. Nakita natin na this time, siksik-liglig naman in terms of damage after the Primal Rat here for Kirk. Enough naman yung madedeliver nila. Plus magandang angle yun na corner nila doon. Rosa as well. 3-3 kill score. Pantay sa mapa muna in terms of kills, pero looking back sa ating STC replay, maganda rin kasi yung naging taunt dito. But remember, kapag ka after ng ultimates dito nila Lunar or yung Dark Wave, may specific instance na sobrang vulnerable niya sa attack. Oo, yun nga eh. Tsaka at least nakita din natin yung kakayahan ng Aurora Gaming pagdating sa sa paghawak ng objective. Kasi nasanay tayo pag sa Pilipinas kasi magagaling talaga kumontrol pagdating sa mga turtles, makikipagsayawan, and nakikita natin yung advantage na naibigay din ni Master the Basics at ni Dexstar, tulong dito sa Aurora Gaming. And feeling ko malaking impact yun kasi syempre nakalaro na rin naman ng kupunan ni MTB last time. Pero sa may bandang gitna, nakakuha din ng kill dito ng Onyx. So kung magaling kayo sa objective, doon tayo sa kills. Yun nga, speaking of kills, bibigyan natin si Apex 47 pero makakatakas din. At nagamit yung kanyang flicker TNZ. As well ay lalayo na rin muna dito at si King Kong bumubrus ko na. Okay. More on improvised plan yung attack ngayon ng Onyx PH. Kung hindi tayo makalamang kanina sa objective, sa turtle, why not? Ibahin natin yung playstyle natin. Shoutout kay Coach, why not? Ibahin natin yung playstyle natin, biglain natin ng mga ganyang pick-off. Yun nga eh. Tsaka ngayon magsisimula na rin at buhay na yung ikalawang pagong ng laban. And feeling ko naman makikipaghatakan pa ang Aurora at Onyx dito. Lilaban na nila to. Nararamdaman natin ngayon yung tension. But as well as kanina kasi medyo na-force agad na mag-jump in na maga si Brusco. Which left TNZ na libre siya umatake sa turtle. Yan na yung final slash, natamaan doon sa may badalikuran habang yung pag-home naman ay makukuha ni TNZ. Ngayon maalam na rin si Brusco. Same with Apex 47. Buhay pa si Rosa, hindi, nakakuha na rin ng kill. Si Super Prince sa kanyang nakuha doon. Habang sa may bandang itaas, may ginagawang trabaho lamang si Kelra. Hindi man tumama yung kanyang Spear of Destruction, pero na-destroy naman niya yung Torre sa itaas. But the problem is, ang daming nakuha dito ng Aurora Gaming. 3 kills, a turtle plus a turret din dun sa may bandang mid lane pa. Looking back sa ating STC replay, started na nga lang din sa pagharabas ni Lunar doon sa front lines ng Onyx PH. Merong mang Brusco, pero hindi niya kasi na-retain yung position niya enough para makapag-deal ng damage sa Kirk. Nag-iba-iba yung targeting, na iba yung takbo nila, pero pumabor sa Aurora. Naku, speaking of pagbabor, pabor ata kay King Kong yung mga gantong klaseng digitan. Abisalaro, tumama na naman. Naku, pupuruan natin Super Friends! Napatay siya dun ni Rosa, ladies and gentlemen. Ngayon naman si Bruce Shea na maalam din. 2-man down para dito sa Onyx Philippines. Nakadalawa din si TNC. Tatlo na kagad ang dumandusay. And Aurora Gaming ngayon, ang laki na nakukuha nilang kalamangan dito. Grabe, nagre-reflect na good luck Aurora, or good luck Onyx kasi kailangan nyo yan. Grabe pala yung naging improvement nila dito. But still, 6 minutes into the game pa lamang naman tayo. Katulad na sinabi ng panel, mas makikita natin sa latter part ng ating laban na makakapalaglalo yung Onyx PH kasi nga si Kelra, kailangan niya pa ng oras. Kailangan niya pa makapag-farm up. Meanwhile, dito kasi sa Aurora, yung lineup nila, hindi nila kailangan talaga mag-antay. Technically, kailangan nila mag-dive, punish na maaga yung Onyx. Puro pasugod sila dito and nakilala na, ay naku, naagaw pa! Oh my goodness! Sinasabi ko. Tinamaan ng Abyssal Arrow. Grabe naman yun, Rosa. Ligaw na pana para kay Rosa. Rosa. Ngayon, matinik. Sobrang tinik talaga dito ng Aurora Gaming. So, kailangan ngayon ng Onyx PH himayin. Matinik, di ba? Kailangan muna nila unti-untiin. Yun yung mahirap kapag binigla mo rin kasi. So, ngayon, para sa Aurora Gaming, tanggap na nila hindi makakalapit yan, hindi makaka-vision. So, it's up to Onyx PH na somehow
makahanap ng part na makakapita sila. O yun nga, speaking of makakahanap, panahanap na kagad nila din si King Kong at namaalam na kagad TNC, godlike na. Ayun na. Sakto rin yung stall and Onyx Philippines ay may babawi ata. Nakipagsabayan na dito si Kelra and triple kill si TNC. Kirk naman yun makakuha din ang kill si Kelra lang. Ang natitira and wipeout ata ito pero hindi pumapayag si Kelra pero matagumpay na wipeout ang makukuha ng Aurora Gaming. Maniac for TNC! Napatawa na lang si Lunar! Ginagaw niya yung savage! Sa lahat ng Aurora Gaming, looking back sa ating STC replay, we thought na makakabago na doon ang Onyx page kasi nga ang ganda na nung pagpasok ni Brusco, you have the final slash as well. Kaso ang problema, the damage was not enough to totally tore them down. Kahit si Keller na Kuha ng Aurora Gaming dito sa Lord. we heard that you're the famous KK connection, ha? Grabe yung bantay na meron dito sa Aurora Gaming. Looking at their STC replay, Lunar was willing to take matters into his own hands. Mapatay man siya pero ilang daang porsyento ng lakas ng Onyx Page ang kinailangan. But not only that, nakafocus ang Onyx Page kay Lunar kasi they have no choice. Yun talaga yung madideliveran nila just so they could survive. Kaso nga lang, sobrang layo nila si Giboom, sobrang layo ni TNC. And even Rosa right now is unstoppable with her Selena na. Hindi talaga mapigilan ng Thorn Queen. Ramdam na ramdam ang kahirapan dun sa vision, doon sa aggression, yung mga abyssal arrow na tuloy-tuloy na tumatama. Si Kelra ngayon, nararamdaman na kahit paano ganyan damage. Ngayon, nagamit na yung ultimate mula kay Siggy Boom. Successful na napatumba ng Onyx Philippines yung Lord dun sa bibad ng gitna. At medyo kakalma muna ang Aurora Gaming pero uubusin nila ang kagubatan dito ng Onyx. Well-coordinated play para sa Aurora Gaming. 7.2k gold lead. 11 minutes into the game. Now nagre-reflect yung confidence na meron si Sigubum, diba? Na hindi ka na magdadalang isip mag-ultimate with the barrage. And as well as, there's no one from the side of Onyx na makakalapit naman sa akin. So all they have to do is somehow bawasan mo yung iba dito, Apex. Bawasan mo iba dyan, TNC. And I'll do the rest. So maganda yung layer dito for Aurora. Looking at her in-game equipment as well, nakasi-halberd na rin by the way dito Sigubum. At sakto, on the spot, Malefic Roar, final build here para kay TNZ. Oh my gosh, magiging mahirap ito. Lalong hahapdi at sasakit. And napakataas na rin ang cooldown reduction ng mga items dito ni TNC. Kaya nga napakabilis din ng cooldown ng kanya mga Thorn Rose and Phantom Execution. Tapos naka-fleeting time din pala itong si Apex 47. Kaya tuloy-tuloy din yung mga pagbilib-palibag niya sa mga miyembro dito ng Onyx PH. Magiging mahirap pero hindi pa rin imposible ito para sa Super Fam na maibawi. They've come from a region na sanay nakakita tayo ng mga comeback, mga split push, biglaan na ganon. So, Aurora Gaming knows that as well. Kaya nga, may part na hindi sila pumipilit. Di sila sumisiksik. But instead, they're waiting for the Lord. They're respecting, diba? Kasi 1 to 3 clashes na madali tayo. Balik na rin tayo ng Onyx PH. Nandun pa rin yung identity at nandun naman yung respect para sa Aurora Gaming sa kanila. Looking at the damage dealt ranking, ito yung nagre-reflect talaga Tianjin Rock kasi lagi sila yung umaabante. Sila yung sabi natin pinakamasakit talaga. And it's really reflecting sa kanilang stats currently. Oo, and nakikita natin na medyo nag-aantay na rin lang naman ng Onyx PH. Hindi na sila makalabas sa kanilang kagubatan kasi nga naman alam nila na may mga trap na ayan, no? Tingnan mo, magkakatabi pa nga yung mga trap na inilalagay dito ni Rosa. Ayaw talaga maiwasan ng Onyx Philippines yung vision, no? May bakod na nga, may kuryente pa yung fence. May CCTV pa. Diba, napakasakit. Ayan na naman yung Balibaga 2025! Naku, magiging masakit ata to para kay Kigo. Makatakas ba siya? Hindi! Namaalam kagad ang jungler from Onyx Philippines. Ngayon, kailangan matras si Super French pero di siya makakatakas with a flicker. And that garot play mula dito kay Rosa. Si Kirk, akalahati ang kanyang buhay pero nandun si TNC. Pumipirma-pirma na itong si TNZ and Aurora Gaming. Doon sa may bandang itaas ata magiging target nila. Mabilis na nila mabasagin ito. May mga abyssal traps na naman na nakalapag. And yun talaga yung ginagawa ni Rosa dito. Pinambabantay. Ginagawang basta pinambabantay niya yung mga traps na yon. Ang hirap nito. Basag yung top, basag yung middle, and yung Lord available. Akala ko dati, ang mga aso lang ang ginagawang bantay. Ngayon, yung mga traps na ni Rosa, ang nagiging bantay for Aurora Gaming to prevent yung mga gustong gawin sa kanila ng Onyx Page. Pero there will be a jump yet again
Final Slash activated. Ito na, may gagawin na ata dito ang Onyx PH. Andun yung mga sipat mula kay Kelra. Isasakripisyo natin ni Bruce kanya sarili pero makakatakas siya with the flicker. Andun naman yung full barrage. Naku, naabutan si Kirk. Dalawa kagad na napatumba. At si Rosa ay makakakuha din ang kill. Super Prince naman na magiging sa target. Wala na ata siya magagawa dito dahil kumpleto pa ang Aurora Gaming at nalalapit na ang pagtatapos ng game number 1. Si TNC at ang buong kupunan ng Aurora Gaming ay kukunin na ito. Ending game number 1 with a